talk about it, be brave. You should know your right. Welcome back to Tina Talks, where we talk about the rights of every human being. Nagbabalik tayo ngayon dito sa Vietnamese restaurant at atin naman ngayon titikman ang kanilang mga pagkain. For today's video, ating pag-uusapan ang Universal Declaration of Human Rights, which talks about the right to asylum. Universal Declaration of Human Rights Article 14 states that everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. This right may not be invoked in the case of prosecutions generally arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Ma'am, ito po yung ating roasted chicken na banh mi. Bali, ayan po yung tinatawag na French bread or Vietnamese baguette. Then, ito naman po yung ating lumpia. So yung ating fresh lumpia, ma'am. Fried spring rolls. Diyan na po yung chicken spring roll saka yung Vietnamese spring roll na din. Steamed lumpia po. Bali, saka ito po yung ating beef noodles na. Ito na po yung ating Vietnamese iced tea. For today's video, actually, it's Tina Talks to another Tina. Kasama ko ang aking senior. Dito ngayon ang aking mother na kung saan aking ibabahagi sa inyo dahil siya ay naging teacher ng mga Vietnamese refugee noong taong 1986. And of course, while we are enjoying ang delicacies dito sa Vietnamese village, anong pinanganak na ako, marami na ako nakikita ditong mga Vietnamese restaurant. Usong-uso sa amin dito yung tinatawag na chow longan or chow long. Pero actually, 'di ba ma, ang chow long ay pho. Oo, yung tinatawag naming chow long, para siyang arroz caldo. Ito talaga yung sikat sa amin, yung pho, yung rice noodles. Authentic na pho. And this Vietnamese restaurant na kung saan village siya sa likod, if hindi nyo pa napanood yung previous video ko, I think it's article 12, na feature ko din itong restaurant na to and yung the entire village. But this time, again, titikman natin yung kanilang mga pagkain, which is very famous sa Vietnam, na nadala na rin ako actually doon ng mother ko, and we were able to taste the authentic, which is authentic din naman itong nandito ngayon dahil marami na ring mga Vietnamese na nanirahan dito before, at ngayon may mangilan-ngilan na mga Vietnamese pa rin na nakatira sa likod. Noong panahon ng giyera, lalo na sa dekada 1970 at 1980, maraming Vietnamese refugees ang tumakas sa kanilang bansa dahil sa digmaan at political turmoil. Ang ilan sa kanila ay nakarating sa Pilipinas, kabilang na ang Palawan. Ang mga Vietnamese refugees ay naglakbay sa daang-daan ng karagatan sa maliit na bangka, kung saan ang marami sa kanila ay naghihirap at nagpakamatay. Ang ilan sa kanila ay napadpad sa Palawan, isang malapit na isla sa Timog Silangang Asya. So ngayon, gusto nating malaman ano ba yung nangyari during that time. Makwento mo sa amin during 1986, ano yung nangyari during that time, at paano ka naging teacher, paano ka nakapasok sa tinatawag na VRC, naalala ko nung bata pa ako. That's Vietnamese Refugee Camp. Actually, my first job after graduation is a teacher. So, nag-apply ako sa HTC PFAC. Ang HTC is Holy Trinity College before Philippine First Asylum Camp. Yan ang meaning ng HTC PFAC. Pero ang HTC ngayon, HTU niya, it's already a university. And that is located at Vietnamese Refugee Camp at Canigaran, Puerto Princesa City. And I taught there last 1986. Ang hinandel ko is the daycare center.
ang mga bata doon na nag-enroll o pumapasok ay yung mga those ages ranges from 3 to 6. Elementary, then second level, and so forth. We are locally hired by HTC. Pero the contract is between UNHCR and Holy Trinity University. Buhay sa camp ng mga Vietnamese ay binigyan sila ng ating government. Of course, ito sa atin sa Pilipinas na involved na mga agencies, different agencies, na tumulong para pangalagaan itong mga Vietnamese na ito. Kasi bawat klase may interpreter kami para magkaintindihan kami ng mga aming estudyante. They said, "Teacher, when we escaped from Vietnam, we went to other countries. We went to other Asian countries, but unfortunately, they rejected us. But when we came to the Philippines, especially in Palawan, they embraced us. That's why we consider Philippines, especially Palawan, our second home." Kaya kaming mga teachers, especially in my part kasi daycare, maliliit na bata, we took care of them. Bakit nila iniiwan ang mga anak nila sa amin? Nasa kampo lang sila. Kasi ang ibang mga nanay, mga magulang, para makapagtrabaho, nagluluto rin sila ng iba't ibang delicacy. Meron silang tinatawag din to yung banmei nila, gagawin din nila yan, pero hindi yung ganito talaga na very presentable. In a way na mag-produce lang sila ng income. So nagtitinda sila, iwanan nila yung mga anak nila sa amin. And then ang iba naman, nagiging interpreter din ng ibang klase, yung mga nanay at tatay nila, so iniiwan sa amin. Actually, hindi lang naman yung mga normal ang iniiwan sa amin na bata. Meron kami isang estudyante, siguro mga 11 to 13 years old na si Bon ang pangalan nun. Ano siya, PWD o tawag natin person with disability. Pinahati dyan ng nanay, kinakarga. Anong disability niya? Hindi siya makalakad. Lying down lang. Hindi rin makapagsalita. Just sound lang na may ganun lang. So, kailangan pag-aralan namin yun, yung mga daycare aid ko. At the same time, tinuturo din namin sa kanila yung personal hygiene. Yun ang isa pa. Kasi nga, mga bata pa yan, kung minsan papasok sila, hindi pa yung mga nakaligo, hindi pa nakakain. So, we provide food. So pagdating nila dito noon, as in wala silang dalang gamit. They were provided with houses. Pero yung parang tenement lang, dikit-dikit Tenement talaga. houses. Western Command here in Palawan ay kasama rin natin dito na nangalaga sa kanila. Not only schools that we provided also in the religion, I should say. Meron kasing mga Buddhist doon. So we have Buddhist temple in the camp. We have also Catholic para naman ma-practice pa rin nila yung kung ano yung pinapractice nila before. Ilang yun, aside from the school, ang school namin sa HTC PFAC, as I said, Philippine First Asylum Camp, ang tinuturo is English. English as a second language. And dahil sa mga expertise ng mga teachers doon, especially in the higher level, and to mention a few, Teacher Mona San Luis, Teacher Andy Taylor, Teacher Sammy Taylor, Teacher Benny Ong, Teacher Tess Garcia, marami. Teacher Violi, Teacher Gemma, Teacher Bessie. Ngayon, itong pagtuturo ng English na ito, when they migrated, na tatanggap na sila sa ibang bansa, nagamit nila itong English na tinuro sa kanila. Kasi, when you go to other schools, nag-pursue sila ng kanilang further study in other countries. So, madali silang nakapasok, madali silang nakaintindi because naturuan sila ng tamang English dito sa Philippine First Asylum Camp. Yung iba naman, they venture into business so they can easily get along with other people in other countries kasi alam naman natin na yung English ay talagang universal language. At Yes. talagang kailangan natin yun para magkaintindihan tayo kung ano man ang papasukin natin, school or business. We are glad to know now na yung mga naging estudyante namin nung araw, yung product ng HTC PFAC ay mga
nag-pursue ng mga kanilang studies at mga professional na ngayon. Professional na Doctors, dentists, may mga teachers din, naging teachers, may mga nasa corporate world, and most of them are businessmen and women na. I realize na hindi lang pala natin sila basta kinukop dito or inadopt. And of course, we welcome. Kung hindi, tinulungan din natin sila not just to sustain their lifestyle but to continue their culture. Kung ano yung culture na meron sila sa Vietnam, tinulungan din natin sila na ipagpatuloy pa din nila dito sa bansa natin, like yung sa pagluluto pa rin nila ng food nila, wherein binigyan natin sila ng chance ng opportunity to make small business siguro sa pagluluto ng kanilang mga pagkain sa Vietnam, and also pagdating sa kanilang faith or religion. Ang pagsasakatuparan ng karapatan sa asylum ay may maraming magagandang bunga, hindi lamang para sa individual na humihingi ng proteksyon, kundi pati na rin sa mga bansa na tumatanggap sa kanila at sa lipunan bilang kabuuan. Pero ano naman si tingin mo ang naging help naman ng pagpunta nila dito sa atin? Tayong tumulong sa kanila, they are coming back here, the Vietnamese. Why? Because they said, Palawan is our second home. Kaya minsan, inaano namin sa kanila, ina-associate namin yung sarili namin. Kasi every time na pupunta sila dito, nagkakaroon kami ng reunion. Reunion with the Vietnamese and the teachers and other personnel of the Vietnamese refugee camp before. So may reunion niya. Not just a reunion, ay yung mga happiness, yung mga magkaroon tayo ng mga gatherings, not just like that. Nagkakaroon kami ng gift giving. Ang inumpisahan nila ay ang kanilang kinoconsider na home, yung Bangkaw, Puerto Princesa City, because it is there were located yung Vietnamese refugee camp before. So they wanted to help their neighbors before. Kasi yon yung mga minsan nagbibigay sa kanila ng mga prutas, kaya yung mga siniguelas noon sa Bangkaw, nauubos yan sa bibigay natin sa mga Vietnamese. Gusto nila yon. At may medical mission At kayo. lastly, yes, meron kaming medical and dental mission. But before that medical and dental mission, ang talagang nagkakandak ay yung mga Vietnamese doctors and dentists. Actually, kasama natin yung Palawan Dental Society, yung Palawan Medical Association, kasama natin yan. At meron pa nga ibang hospital, private hospital na tumutulong sa atin. If bibigyan mo lang ako ng one scenario during nung time na nagtuturo ka, ano yung pinaka-memorable na tumatak sa'yo during time na nagtuturo ka doon? Ang pinaka-memorable ko yung mag-send off ka sa kanila sa airport. Halimbawa yung estudyante mo, kasi may nag-i-sponsor na bansa, kukunin na sila. Yan. Kasi may sulat yan. Nagkakaroon sila ng contact with ang UNHCR, kung sino ang mag-i-sponsor. Halimbawa sa isang refugee, so from Canada, or from California, or from New Zealand, from Netherlands, depende yan. Ngayon, kung meron kaming aalis na estudyante, yun doon kami parang naiiyak kami kasi nga, inalagaan din namin sila for how many years. Tinuring namin silang mga anak, tinuring din namin silang mga kaibigan. Kaya, pag nagse-send off na kami, nandyan na yung may nag-iiyakan kasi nga hindi nila makalimutan. We are just like a family. Kaya nga kami tinawag na yung grupo namin with this Vietnamese people, Palawanese family. Because we are from Palawan and they are Vietnamese, and sometime they are also from Palawan. Kaya yun ang hindi ko makalimutan, yung very memorable na yung Tuwing may aalis may na, aalis na kukunin kasi na. meron na sasabihin na approve na ang iyong pre-process na application sa ganitong bansa, so pwede ka nang pumunta doon, mag-migrate. May sponsor ka ba? Ganun. Okay. Ini-sponsor nila. Ang masaklap lang, halimbawa, in a family,
three of them, ang na-sponsoran yung isa lang, maiiwan na naman yung dalawa. Yun yung mga senaryong gano'n. Okay. Meron naman ang maganda kung lahat yung pamilya na i-sponsoran. Sa kabuuan, ang pagbibigay ng asylum ay hindi lamang isang hakbang tungo sa pagliligtas ng buhay ng mga nasa panganib, kundi pati na rin isang pagpapakita ng pagiging makatao, malasakit at pagiging responsable sa pandaigdigang komunidad. Ngayon ma, kamusta yung relationship nung mga, yung mga estudyante or pamilya na pumunta nun dito? Ngayon, may continuous relationship pa rin ba? Ano nang ganap ngayon? Okay naman kasi yung through social media, lagi kaming nagkakaroon ng contact, we are connected to one another. At ang maganda pa nga yan, merong isang family na pumunta dito just to thank the people na una nilang tinirahan na bahay doon. And fortunately, nakita nila at matatanda na raw yung mga taong yun at syempre, as usual, buhos ang tulong sa kanila. Hindi lang yon, nag-expand pa kami. In a way na, let's say, ikaw yung naging estudyante namin nung araw, ikaw yung naging interpreter namin nung araw, merong isang association, kagaya nga ng iBorder, World Health Ambassador, na hindi naman namin sila estudyante. Pero dahil kaibigan nila itong isang refugee before o na doktor din na kasamahan nila, nakikonnect sila sa amin. So, kasi they are very thankful, although they are not refugees, because of their love and care to their fellow Vietnamese, na alam nilang tayo ang nag-alaga sa kanila. So, they are also giving back what they have, their blessings. Kaya, hindi lang talaga mga estudyante namin ang connection namin ngayon. Even other Vietnamese people. During that time, na-invite sila, yung mga teachers doon sa Vietnam, and nagkaroon sila ng reunion and special gathering. This time sila naman yung kumupkop sa mga teachers nila, and actually napasama pa ako doon at ang aking asawa. Sabi nga ni Mama, talagang until up to now, yung relationship hindi na siya nawala, and it's actually growing and expanding. Paano yung pinangpuhunan nila? Tinulungan? May tumulong sa kanila? Kasi sila kwan, Yung mga dala na rin. yung bawa ko, nag-escape, may mga kamag-anak ako doon. Nagsusulatan kami, kaya pag may mga sulat yan, may post office din kasi doon. Pag darating ang sulat every Monday, makapila na lahat yan. Kasi may trompa, nagakon sila, ina-announce yan, bawa, gusto tinadako, mayroong mga may sulat, pero Vietnamese. Si Juan de la Cruz, tuwan-tuwan na yan, may sulat siya, baka may Thank you. Tikman natin ang kanilang pho. Ito ay rice noodles. Pero I think, ano na to siya, Mano? May Filipino twist na siya kasi beef stew. Hindi na talaga siya Pero yung noodles, sila yung gumagawa. authentic. Sila yung mga kanyon. Kasi talagang yung preparation Para nila. ma-maintain yung authenticity ng meal. Ng Oo. food nila, ng mga delikasyon nila. My name is Chong Lee. I am one of the students in HTC Palawan, Philippines in the year of 1985 to 1989. I would like to say thank you to all the teachers that I have been taught and learned English in the camp, and now I'm living in New Zealand. I have been back to Palawan for a few times, and pick up my mom's skirts when she passed in Philippines. And all teachers and friends were helping me a lot. One more time, I would like to say thank you. And thank you very much for
all the volunteers, teachers, and the Philippines people that I have known been helping me since I was in the camp. Thank you very much. Hello, my name is Kim Soon Ho from Australia. 40 years ago, I was a student at HTC Palawan refugee camp, and having achieved and gone through a lot in 40 years, looking back, I really appreciate what the teachers have taught me, not just English, but also get me out of my comfort zone. And I volunteered to be part of a ballet dancing with two of my best friends. I got to go to Manila and met the UNHCR and did a television presentation. What I dreamed to become when I resettled in Australia. All those activities at the school that built up my confidence gave me the knowledge when I get back to Australia without so much of the setback. And what I am today, obviously, thank you to all the teachers at HTC that taught me well, gave me all the background, the foundation that I could achieve what I am now. So thank you so much to all my beautiful HTC teachers. Isa lamang yan sa 30 karapatan ng bawat tao. Kaya naman, don't forget to like and subscribe Tina Talks para ating pang pag-usapan ang iba pang mga karapatang pantao. At gaya ng aking laging paalala, alamin ang iyong karapatan at maging mabuti sa iyong kapwa. Ikaw huwag matakot, laban lang huwag kang susuko.